Breaking news mga kabayan, Amerika inatake ang barko na konektado sa Iran matapos ayaw nitong sumunod sa utos ng US blockade. AH-64 Apache attack helicopter nagpatrol sa Strait of Hormuz upang ipakita na hindi na Iran ang may kontrol sa nasabing daluyan. Super good news mga kabayan, Pilipinas bumili pa ng karagdagang mga makabagong armas. 54 na units ng 90mm Hispano medium multi-purpose assault weapon binili ng Philippine Army sa bansang Spain. Palawan, suportado ang paglagay ng BrahMos missile sa kanilang lugar. Philippine Army bibili ng 9 na batteries ng BrahMos missile sa India. Matapos ang isang taon, muli nating balikan ang pagbangga ng People's Liberation Army Navy 164 sa China Coast Guard 3104 sa Baho de Masinloc. Prepare to impact! Prepare to impact! Prepare to impact! Hawak! Ligtas sir, safe pa sir! Safe! Hawak! Safe sir, safe! Safe sir, safe! Okay, dire-diretso lang. Balik po sir! 100 sir! Speed natin sir! 100! Amerika ipinakita sa Iran na sila ang may kontrol sa Strait of Hormuz. AH-64 Apache attack helicopter lumipad ng mababa sa nasabing karagatan. Hindi pa nakontento ang puwersa ng Amerika. Inatake ng AH-64 Apache ang isang barko na konektado sa Iran dahil hindi ito sumunod sa direktiba ng US blockade. Ayon naman kay President Trump, 47 taon nang naghahari-harian ang Iran sa gitnang silangan. Tapos na ang pagiging bully ng Iran dahil Estados Unidos na ang magkokontrol sa nasabing daluyan. I don't trust Iran. Why? Are you saying I trust Iran? I'm the last person to trust Iran. They've lied to me constantly. We have total control over the Hormuz Strait right now. They don't have control. We have total control. We own it. And at some point, maybe they'll do something and then they get blown away. But right now, we're in a very good position. We have a country that has been the bully of the Middle East for 50 years. It's really 51 if you think about it, right? We've been saying 47 for 4 years. And they're no longer the bully of the Middle East. Thank you very much, everybody. Super good news naman mga kabayan. Hukbong katihan ng Pilipinas o Philippine Army pinapalakas pa ang puwersa matapos ma-deliver ng South Korea sa Pilipinas ang bagong units ng 81K Raybold Man-Portable Fire and Forget Anti-Tank Guided Missiles. Aba, hindi nagtatapos dito ang serye ng mga pagbabago sa kakayahan ng mga sundalong Pilipino. Nitong Hulyo lamang ng taong 2026, naglabas ang Philippine Army ng Notice of Award sa isang Spanish defense company para bumili ng 54 na units ng 90mm Hispano Medium Multi-Purpose Assault Weapon. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 290.1 million peso. Layunin ng Philippine Army na palitan ang mga luma nitong M67 90mm recoilless guns gamit ang 90mm Hispano Medium Multi-Purpose Assault Weapon. Kaya nitong in-neutralize ang mga armored vehicle, bunkers at mga hardened structures. Mabilis mag-reload at mataas ang rate of fire sa panahon ng combat mission. Meron itong Vosal H digital sight with infrared night vision at environmental sensors. Maliban pa dyan mga kabayan, mas magaan, tumitimbang lamang ito ng 6.5 hanggang 7 kilos. Kung akala nyo tapos na, meron pa, aprobado na ng lokal na pamahalaan ng Palawan ang paglalagay ng BrahMos missile sa lugar. Pagpapalakas ng depensa ng Palawan, sinisiguro ng sandatang lakas ng Pilipinas. Nakatutok ngayon ang Philippine Army sa posibleng pagbili ng hanggang 9 na karagdagang BrahMos coastal missile batteries. Para lang sa kaalaman ng lahat, meron ng 3 batteries ng BrahMos missile ang Pilipinas. Dumating ang mga ito sa bansa noong Abril 2024, Abril ng 2025 at Abril ng taong 2026. Ang 3 batteries ng shore-based BrahMos missile ay nasa ilalim ng Philippine Navy at Philippine Marine. Ang layunin ng pagkuha pa ng mas maraming mga BrahMos missile ay upang lumikha ng overlapping missile coverage sa strategic coastal area mula Northern Luzon hanggang Palawan upang palakasin ang coastal defense ng Pilipinas. Matapos ang isang taong pangyayaring pagkabanggaan ng barko ng Navy ng China at barko ng Chinese Coast Guard sa Baho de Masinloc habang hinahabol ang isang barko ng Philippine Coast Guard na tumatak sa ating isipan. Ating balikan kung gaano kagaling at katapang ang mga Pilipinong crew ng BRP Suluan. Alam nilang may masamang binabalak ang Chinese Navy Warship 164 dahil sa nangyaring kapalpakan ng China. 2 miyembro ng Chinese Coast Guard ang nasawi sa nasabing insidente. Ang natatakot nila sa chicken. Cross quality sir. 会担，我就要对你采取强烈的措施， China. 由此引发的一系列
China Coast Guard, sir. Nasa starboard Quarter, sir. sir. Estimated distance, 100 meters. Distance in China Coast Guard sa radar, sir, 800 yards, sir. With a speed of 20 knots, sir. China Coast Guard, 20 knots, sir. Distance bawah, sir. 13.3, sir. Distance ni Chinese Navy, sir, 100 yards. Impact, prepare to impact. Prepare to impact. Prepare to impact. Hawak kayo, hawak. Ligtas, sir. Safe pa, sir. Safe. Hawak, hawak. Safe, sir. Safe. Safe, sir. Safe. Dire-diretso lang. Balik po, sir. 100, sir. Speed natin, sir. 100. Taiwan, puspusan din ang ginagawang pagsasanay militar bilang paghahanda sa posibleng pagsalakay ng China. Taiwan, mukhang ginagaya ang diskarte ng Pilipinas sa pagdepensa sa kanilang mga dalampasigan. Gamit ang kanilang mga main battle tank, dinedepensahan ng Taiwan ang kanilang mga baybayin upang hindi makalapag o makaapak ang anumang puwersa ng China sa kanilang kalupaan. Nagliparan din ang mga Laban Pinas.